Tanga ba ang NBI? Oh, kayo na umusga ha. Okay, kasi parang ganyan pinapalabas. Tanga. Di umano ang NBI. Mike Defensor. Tutol si Baligod sa naunang suwestyon ni NBI Director Melvin Matibag na dapat palitan na siya ng mga dating sundalo dahil kabilang din siya sa mga iniimbestigahan. Pakinggan natin ang pahayag ni Baligod. Para siyang nagtatanga-tangahan. Hindi niya alam ang batas, hindi niya alam ang regulasyon. Ang sakit mo magsalita, Attorney Baligod, pambihira. Ha? Siya ba ay nagtatanga-tangahan? Oh. Siyempre, abogado to si Attorney Baligod eh. Hindi niya naman sasabihin na tanga yan si Matibag. Ito po ang pinapatukuyan dito ni Attorney Baligod ay itong NBI director na si Matibag. Dahil sabi, dapat hindi daw siyang abogado nitong 18 Marines kasi meron ding reklamo or meron ding investigasyon patungkol sa kanya, no? So, sabi ko nga, hindi naman niya dinediretso, 'di ba? Marunong magsalita ang mga abogado nang hindi sila mailalagay sa alanganin. O, yan po. Pero sa salitang vlogger, sinasabi niya, tanga ka, Attorney Matibag. Parang ganun eh, 'di ba? Wag na tayong maglokohan. 'Di ba? Syempre hindi aaminin ni Attorney Baligod 'yan, pero ganun na po ang ibig sabihin niyan, no? Alam mo, ang galing din ni Bongbong Marcos, no? Ang dami niyang abogado na tila ginagawa niyang tanga. Isipin mo, isang dropout, isang hindi graduate, tapos pinaiikot, ginagawang tuta, ginagawang attack dog nitong mga abogado. Si Claire. Tingnan mo anong nangyari. 'Di ba? Kayo na humusga. Mukha bang tanga si Claire sa kanyang mga argumento, sa kanyang mga pinagsasabi? Kayo na humusga. Si Gadon, ito, wala nang kaduda-duda. Tanga talaga. Ito si Atty. Matibag, grabe rin. Ha? Bagong Claire. 'Di ba? Sabi ko na nga from out of nowhere, biglang sumulpot. Outsider po ito eh. Ang balita ko dito kay itong bagong director ng NBI, outsider, hindi po taga-NBI yan, kinuha sa labas. So yan po ang mahirap, pag galing sa labas, kasi maglalagay lang si Bongbong Marcos ng attack dog. Ganyan din ang ginawa ni Claire Castro, 'di ba? Parehas na parehas. Abogado, ginawang puppet para pumutak lang. Pumutak ng pumutak. 'Di ba? Tinanggal si yung Magno, 'di ba? Yung after pinatawag si Jack at hindi tinuluyan si Sir Jack, kanibukasan pinalitan na bilang NBI director. Tapos yung pumarlit, pambihira, parang asawa ni Claire. 'Di ba? Parang lalaking version ni Claire. Ang hilig ni Bongbong Marcos sa mga ganyan. Pero tingnan po natin, anong ibig sabihin? Mamaya po pag-uusapan natin yung kay Sarah yung 1 million. No? Pero dito muna. Bakit wala bang karapatan ang mga 18 Marines na pumili ng sarili nilang abogado na gusto nila? Yun ang punto ron, di ba? Pati abogado, pinakikialaman. Ganyan po katindi, no? Di ba? Hindi nga natin alam kung nagtatanga-tangahan o tayo ginagawang tanga o talagang tanga. Pati, instead na National Bureau of Investigation sila, butas eh. Naghahanap sila ng butas. Instead na ang iniimbestigahan dito, yung maleta, ang inaasikaso ng NBI director, papalitan yung abogado nitong mga Marines. Pero alam mo Attorney Baligod, that is a compliment. Naalala ko, si Torre si Attorney Torion, nasasaktan sila kay Attorney Torion. Bakit? Magaling na abogado. Matalino. Ito si Baligod.
pinapapalitan. Ibig sabihin, nasasaktan sila. Magaling na abogado si Attorney Baligod. Wala pang pahayag dyan si Matibag, samantala kasama naman sa tinitignan kung may ebidensya ang kampo ng mga dating sundalo laban sa mga opisyal umano ng gobyerno na nahatira nila ng mali-maletang pera. Naungkat kasi kung direktang tinanggap umano ng mga opisyal ang kickback. Pakinggan natin muli ang bahagi ng pahayag na yan kay Baligod. Halimbawa, si Secretary Pangandaman. Nako. Siya mismo ang tumanggap eh. Pumunta siya sa basement 3 ng Horizon Homes. Okay. Siya mismo ang tumanggap. So hindi totoo yung hindi direkta, no? Ayan. So, Pangandaman. Okay? Pag-uusapan natin yan si Pangandaman. Ito, hari o reyna ng budget, tumanggap din ng maleta. At direktang tinanggap niya mismo. Siya mismo. Sa kanya ibinigay. So matindi yan, ha. Ngayon, balikan natin yung sabi. Ano bang punto ni Matibag? Bakit pinapapalitan niyang abogado ito? Dahil sabi niya may reklamo eh. So dapat humanap ka ng ibang abogado. Pero alam mo, wala naman sa batas 'yun. 'Di ba? Hindi naman may mga kaso nga na sila mismo ang abogado ng sarili nilang kaso. Nauunawaan? Wala po sa batas na ipinagbabawal na kung may kaso ka, hindi mo pwedeng i-represent yung sarili mo. Ideal, syempre, para makafocus ka dun sa kaso mo at merong ibang utak na magsasalita, mas maganda kung may iba kang abogado. Pero kung kaya mo at gusto mo talaga, hindi po bawal. Kaya ganyan po lumalabas na tanga itong NBI director na sinasabi ni Attorney Baligod. No? Ako, naniniwala ako, hindi po tanga ang NBI. Gaya ng sabi ko, outsider to eh. Outsider to si itong bagong director. At alam mo, dinig ko. Ito ha. Doon sa mga hindi pa nakakaalam, nabanggit ko na ito. Pero kung hindi nyo pa narinig ito, muli kong babanggitin. Marami. Di umano. Sabi ng very, very reliable person who is active sa isyung 18 Marines na gusto ng 90% ng NBI ang ginagawa nitong mga Marines. Asar na rin sila eh. Dito sa korupsyon. Tapos, meron pang pinaupo na NBI director na tila kahintulad lang ni Claire Castro. Hindi magsasalita na may laman. Kung hindi, parang attack dog lang. Tingnan mo, hindi niya gustong imbestigahan. Di ba? Ang Horizon Home sa Bonifacio Global City sa Taguig ay isa sa mga bahay ni Ko. Samantala, nakipag-ugnayan din tayo sa panig ni Pangandaman pero wala pa siyang pahayag o komento sa ngayon, November 2025, nang mag-resign sa pwesto si Pangandaman bilang delikadesa umano matapos masangkot ang DBM sa issue ng katiwalian. Ruth. Yun. Matindi po, no? So, etong Pangandaman, no? Para sa inyong kaalaman, ito papakita po natin, ha? Tingnan po natin itong video na ito. Ginawa ko po ito mga siguro 1 month ago, no? Kung hindi ako nagkakamali. Basta more or less, mga ganun, mga 1 month ago. Pakinggan po natin, ha? No, kukomentaryohan natin yung video ko. Oh, pauna pa lang to, ha? Kung hindi nyo iimbestigahan ito, hindi natin dapat tigilan ito sa ating mga kababayan dyan, sa taong bayan. Ha? Ito po si Pangandaman, Budget Secretary. In short, hari ng budgetan. No, hari, hindi reyna. Siya ang head. Oh. Budget Secretary ito si Pangandaman. Oh. Tahimik. Papayag kayo nun. Imposibleng walang alam itong, di ba?
Kaya nga sabi ko, kung hindi ito iimbestigahan, kakalampagin natin. Eto maganda. Ibinulgar nito mga Marines. Sinasabi ko sa inyo, tayo po hindi nagmamalaki dito, okay? Pero yung mga pinagsasabi natin, may patutunguhan. Hindi po tayo sa nagmamagaling, pero meron tayong nakakausap na alam natin, lehitimo at may alam diyan sa loob. Merong alam na mga magnanakaw diyan sa loob. Alam yung anomalya sa loob. Kaya sinabi sa amin, sinabi sa akin, itong si Pangandaman, involved to. Di umano. Kaya nga sabi ko, hindi dapat to papalagpasin. Imposible, ikaw ang hari o reyna ng budgetan tapos tahimik ka. Imposibleng hindi mo alam. Kaya pala tahimik. Binibigyan din ng maleta. Nagigets nyo na? Nabibigyan ng maleta. So anong gagawin mo? Tahimik ka. Kasi sasabit ka rin eh. Bakit? Corrupt din. Hindi ako nagsabi niyan. Mismo si Attorney Baligod, yung abogado nitong 18 Marines, alam. Sila mismo diniliver sa kanya. Yari ka, Pangandaman, mati ka rito. Hindi nyo pa rin iimbestigahan? Hindi ko titigilan talaga to. Sinasabi ko sa inyo. Lahat po patungkol sa budget, alam nito, dadaan dito. At bakit nakakabingi ang katahimikan niya? Yun pala, dahil sa maleta. Budget Secretary? Bossing? At sabi ng isang mainstream media, 3.4 trillion pesos nawawala patungkol sa korupsyon. Aba, tapos tahimik to? 3.4 nawawala, trillion sa korupsyon nawawala, tapos yung budget secretary tahimik. Connect the dots, di ba? Tutugma, di ba? Sabi ko sa inyo eh. Alam mo, etong gobyerno natin, sindikato ito. Hindi man lahat, marami dyan. Hindi ito galaw lang ng isang tao. Lahat sila nakikinabang. Kaya kita mo ang hirap i-penetrate. Lahat kasi may maleta. Kung hindi maleta, may envelope. Karamihan tumatanggap. Kaya kita mo ngayon tahimik. Kahit sa vlogger eh. Yung mga maingay, mga putak ng putak, yan ang talagang nanindigan. Parang itong mga Marines. Yung iba dyan, kaya nagsilipat. Dati namang makasara. Dati namang galit kay Bongbong. Ngayon, nandoon sa kabila. Pati political analyst nandoon. Bakit? Si Trillanes, di ba nabibigyan? Nagtataka kayo bakit yung mga kain suka, kinakain nila suka nila? Ikaw ba naman, bigyan ka ng envelope? Milyon. Bigyan ka ng maleta. Tingnan mo etong si De Lima. Hindi mo ba kakainin yung suka ni Marcos? Ako hindi. Pero sila ganun eh. Kumakain to si De Lima ng suka. Siyempre, may folder eh. Tapos hindi iniimbestigahan. Abay, kailangan kalampagin natin ito. Kung hindi po ito iimbestigahan ng Blue Ribbon, ng Senado, ng mga congressman, at kung sino-sino pa, abay, parang lokohan ito. So, bantayan po natin ito mga kababayan. Gaya ng sabi ko, pauna pa lang ito. Dahil ipagpapatuloy natin ang pagsasaliksik patungkol diyan sa ghost projects. At syempre, hindi po pwedeng mawawala itong bossing ng budget. Ito, si Pangandaman. Ito maasahan nyo, hindi natin titigilan ito. Hanggat hindi nakukulong yung mastermind. Samahan nyo po kami sa laban na ito. Ito po kasi ay delikado.
ito ay, naghahanap sila ng butas. Nakikita niyo naman ang NBI, 'di ba? So, kailangan magtulong-tulong tayo dito. Konting tiis na lang, ah. Magagapi din natin itong magnanakaw sa gobyerno, itong sindikato sa gobyerno.